Hello, hello! WaluTube again! So, kumusta ang lahat? So, here we go again. So, pasensya na sa mga subscribers ko at saka mga viewers na medyo due to hectic schedules, ngayon lang uli ako nakapag-vlog, no? So, yun po, yung mga nakaraang balita o yung mga nakaraang updates, no? Especially in regards sa tahanang pinakamasaya na formerly named Itbulaga. Binago na po yung muna yung title temporarily dahil nga po sa last decision ng korte, no, ng mababang korte. So bago pag-usapan natin ng lahat, panoorin po muna natin ang tahanang pinakamasaya ay nasa Pagadian City po sila para magbigay ng tulong at saya sa mga kababayan natin. So ito po. So, i-forward lang natin konti to kasi alam ko medyo mahaba tong sayaw na ito eh. Pero, tignan mo kung nakikita nyo, napaka-warm yung welcome ng mga taga-Pagadian sa tahanang pinakamasaya, no? Team, lalo na kina Yorme at kay Paulo, no? So, i-forward ko konti ito para kasi medyo mahaba yung sayaw na ito. So, ayan. Kung nakikita nyo, pati si Yorme at si Paulo ay nakisabay na rin sa sayaw ng mga taga-Pagadian. Ayun. Shout out sa lahat ng mga sumbanon sa buong Mindanao! At syempre, Santo Niño. Yes! We are here! Ako, welcome kayo lahat na ito, regalo sa inyo ng tahanang pinakamasaya. Pagadian! Maraming salamat! So nakikita nyo, ang daming tao po na nag-welcome sa kanila. Umpisa ka agad natin ang tulong at saya. Sa Pagadian. Halika kayo. So swerte ni ate, no? Swerte ni ate. Ayun, yung dance group na yun, swerte. Okay. So ang ginawa ni na Yorme sa dance group na ito ay binigyan ho nila ng tulong at saya, no? So they are total of 26 members, so binigyan sila ng 26,000. So tigwa 1,000 sila every member ng group na yon. So napakasaya po talaga at napakamalaking opportunity to show para to our fellow kababayans na ang Tape Inc. Jimmy Kapuso ay hindi lang para sa Manila, but they are also caring to our kababayans especially in Mindanao. At lalo na po yung Pagadian pala ay nag-celebrate for their festa para po ito kay Senior Santo Niño, no? So salamat po, no? Salamat at it's a big blessing po ito
sa tahanang pinakamasaya team na sumali o maki-join in sa pagdiriwang sa Fiesta ng Pagadian City. So, yun po. So, medyo ko na, pasensya na, pero medyo na nabanggit ko yung o lumang title nila kasi yun po, yun naman talaga yung lumang title na ngayon ay pinalitan na ng tahanang pinakamasaya. So, diretso na po tayo no sa napag-usapan natin nung nakaraan no, mga kanina no, about sa last decision ng korte no na lumabas yung utos na yung 8 Bulaga ay pinapahinto na gamitin ng tape ink at saka GMS7 no. So, yung lahat din ng mga fans at mga siyempre mga kapuso natin nagulat din sa desisyon ng korte. Pero yun nga lang, medyo nung nabasa na ng mga fans at yung mga tahanang pinakamasaya viewers yung desisyon, maraming nagtatanong, no? Maraming napatanong. So ano ba ang mga usually mga tanong nila? Una daw, may nakita sila doon sa desisyon kung bakit daw yung desisyon is imbis na for copyright daw, bakit daw may decision for trademark may trademark related na decision. So, ang explanation naman nila daw is injunction daw. Pero hindi, even though na may decision sila for trademark, hindi mo pa rin magets na paano ginawa ng desisyon ng judge na bakit na mayroong copyright tsaka may trademark decision, which is the complaint or the complainants only raise about copyrights at hindi po ito trademark, no? So, yun ang maraming tanong. Yun ang maraming tanong ng mga fans at saka mga viewers ng tahanang pinakamasaya kung bakit ganong klaseng desisyon ang inilabas ng mababang korte ng Marikina City. Sa pagkakaalam ko, based on my research, no, dapat daw ang desisyon ng trademark is separate sa desisyon ng copyright. Yun nga, as per explanation, pwede nyo mang matry niyan, no, mga viewers ko at mga subscribers, pwede nyo matry sa Google o ma-check sa Google na ano ba ang kaibahan ng trademark at saka copyright. So, naka-indicate po yun doon, no. So, anyway, yun nga, nag-decision na ang judge naman sa mababang korte na kailangan talang ipatigil ang paggamit ng Itbulaga ng tape ink. So, tape ink will respect the court decision or the lower court decision regarding that. So, yun po. So, noon na nga, na nangyari na yung gustong mangyari ng complainant, which is ang TVJ, na makuha uli yung pangalan na Itbulaga. But, ito lang ang problema, no? Sandali lang po medyo nauuhaw ako. Inom lang ako ng tubig. Sandali lang, guys. Pasensya na. So, but, yun nga, despite na nakuha na ng TVJs yung pangalang Itbulaga, ang malaking katanungan niya, why is still the TVJ's supporters, the cancer vloggers, and also the immoral natics, it's still parang attacking Tape Inc. regarding pa rin sa pangalang Itbulaga, which they already won the case in the lower court. Okay? Ito yung hindi mo maintindihan why they are still attacking the company and also the workers in Tape Inc. despite that they have already won in the lower court. Ito ba yung indikasyon na sila ay guilty? Tanong. Ano pinagsasabi mo, Walutube? What kind of guilty? Guilty na yung desisyon na yun ay merong kasunduan?
Yun ang mga tanong dyan. So, how come na they are still attacking Tape Inc. criminally? I believe this is already a criminal offense. Also, the employee of Tape Inc. because despite that Eat Bulaga is already been handed over to TVJ or the winner of the case in the lower court. So yun ang malaking katanungan. Bakit ito mga cancer vlogger at mga immoral natics at mga TVJ retards still attacking the employees and the Tape Inc. by spreading lies, fake news, at isa pa dito, hindi pa nakaligtas yung si Aliona, yung bata na nanalo sa Miss Philippines. May isang basher doon na may masamang sinasabi sa bata eh. May masama siyang sinasabi sa bata. This is only proof, no? This is only proof kung gaano ka mga walang hiya talaga tong mga TVG retards at saka immoral natics. This is only proof na hindi mabuti yung tinuturo nila doon sa kabilang stasyon o hindi mabuti ang natutunan ng mga viewers nila at fans nila sa noontime show sa kabila. Alright? Because it already reflects from them. Nagmumura sila, nagpapakalat sila ng fake news, ginagawa nila ng history yung mga empleyado ng tahanang pinakamasay or Tape Inc. Marami silang pinagsasabi. Despite that they have already won in the lower court case. Is this the indicator that they are also guilty of something? Yan ang malaking katanungan po dyan. Inom na akong tubig, pasensya na. Okay? And also, for that, no? For the past few days, there are 3 bloggers that already keep attacking Tape Inc. using name Isko Moreno on their content. But pero yung laman ng content nila or laman ng vlog nila is fake news at saka paninirang puri. At may isang vlogger pa na feeling abogado, hindi naman siya abogado as per background information, hindi po siya abogado at wala siyang alam sa batas. Siya po lamang ay nag-iimbento lamang para nga sabihin paniniwalaan siya ng mga viewers niya at mabudol niya uli at mauto-uto niya uli yung mga viewers niya. So, which is very alarming, ha? This is very alarming that this kind of bloggers, this kind of immoral natics, these immoral natics are doing or keep parang gusto ni they are keeping parang binabali nila yung batas, no? Yung parang sabi ko, pasensya, medyo may nakakalimutan akong word eh. Pero parang kumbaga nakalimutan nila na may batas po tayo in regards to cyber libel at saka cybercrime. May cybercrime law po tayo, no? So they are keeping the law, it's like they are taking it lightly, no? Parang baliwala lang sa kanila. So parang yun nga, parang sa tingin nila immune sila sa batas na yan, no? Which is very alarming po siya, no? Para sa akin, no, masasabi ko lang, no, these people never learn. For me, no, para lang sa kaalaman sa lahat, no, for me, no, ang lahat ng ginagawa ng mga yan ay may balik yan, sa totoo lang. It's already been uploaded in YouTube. There's already been evidence that can use against them. Then, maybe in the future, we will see. I believe Tape Inc., the company na sinisiraan nila, is monitoring all of their content, what they are doing, what they are telling to the public.
no? So, alam ko naman na may nagmo-monitor sa mga 'yan, no? So, sad to say na ganyan talaga ang natutunan nila sa mga idolo nila, no? Yung tatlong idolo nila. Kung paano maging bastos, paano maging mga walang modo, paano ang papakalat ng fake news, at paano maging paano na nilipastangan yung pangalan ng isang kumpanya, and they are thinking that they are immune of the cyber libel and the cybercrime law. So believe na believe talaga ako sa mga vlogger na ito o sa mga cancer vlogger na ito. Ganun ho sila ka-hardcore. I will call them hardcore. So good luck guys. So hoping that tataas yung income nyo dahil sa paninangpuri nyo, at sana hindi kayo balikan ng karma, no? So before that, yun nga, not before that, but despite that, no, the Tape Inc. and the Tape Inc. employees, including Yorme and Paulo, are still in a positive mood or still in positive mindset kahit binabash sila, sinasabihan ng mga masasama, kahit ano-ano na lang, no? So, dito natin makikita ang values natin na matutunan natin sa tahanang pinakamasaya, no? We've learned how to be positive. We've learned how to be honest, also down to earth at all times, no? Kahit maraming mga taong naninira sa iyo, sinasabihan ka ng masasama, no? So, okay lang sa kanila, no? So, which is very sad para sa akin na marinig from or makita sa mga TBG fanatics at mga immoral natics na ganyan talaga yung turo ng kanilang mga idol nila. Yan din ang natutunan nila, kaya yan din ang pinapakita nila sa publiko, no? So, mayroon din akong isang update, no, na ipapakita sa inyo, no. This is the update in the case also. This is from Ted. Manghingi ako ng permission sa iyo na igamitin ko yung content mo, no? So, ayun, may balita tayo, no? So, ano kayo ito? Tape Inc. files an appeal and asking the court for a TRO or temporary restraining order, and also for injunction. Injunction po ito. So, ibig sabihin, something na may pinapa-TRO ng Tape Inc. against TBG Production and TV5. And also an injunction request. So, malalaman natin siguro mga couple of days, malalaman natin ngayon ang result sa appeal na ito. Doon sa Court of Appeals. So, thank you for the update pala, Ted, no? At saka kay Procnoy, thank you for the update din. I believe Procnoy also is always updating us regarding on this matter, no? So, thank you, Procnoy and Ted, for this, no? So, yun po. Ngayon, which is si Tape Inc. ay nag-file na ng appeal at saka injunction, no? Sa desisyon ng lower court. So, dumating na po yung kaso ngayon sa Court of Appeals, no? At nag-apply na nga sila again ng TRO para pigilan ang desisyon na yun ng mababang korte, no? So, we will see for the next update kung anong mangyayari. This is very interesting naman para din sa atin at marami tayong matutunan regarding on this. Starting na yung naglabas nga na ang mababang korte ng decision nila regarding sa copyright case na medyo weird dahil may trademark decision. So, medyo weird siya. Kasi dapat nga talaga separate yung decision na yan, no? So, medyo weird siya na decision. So, we will see lang at wag nating pangunahan ng korte because I believe they know what they are doing, they know what they are thinking, they know how to handle this kind of case, no? So, I believe Tape Inc. I hope Tape Inc. will
will get justice on this, no? Will get the proper justice on this regarding the trademark of the Eat Bulaga name. Kasi para din kasi sa paningin ng isang kumpanya, kahit anong kumpanya, hindi din katanggap-tanggap sa kanila na nanakaw ng basta-basta yung isang pangalan na narehistrado na o isang pangalan na registered na o trademark na for how many years, 5 years, tapos ganun-ganun na lang, no? Ganun-ganun na lang yung decision for how many days, ganun lang kadali sa kanila bawiin yun, no? Kasi napaka-imposible talaga para sa akin, yung 5 years is an enough time nung panahon yun dapat sila nag-dispute for that name. Kung hindi talaga kay Tape ang pangalang yan, no? So, yun ang medyo sad para sa mga company like Tape, mga corporations, or any other corporation and future investors in the Philippines na regarding on this kind of decision na medyo as owner of the company or as owner of the company or a company will be discouraged, no, na mamumuhunan sa bansa natin kasi may ganyan palang kalakaran na nangyayari sa atin, no. So, alam ko naman yung ganun. Kaya nga siguro nung may in-update din si Procnoy nung bakit daw mas maraming advertisement si Tahanang Pinakamasaya versus AAT Bulaga, kasi isa din yan kasi medyo ang ginawa kasi ng TVJ na offend yung mga company, no, na sa pilitan nilang binabawi o kinukuha yung pangalan na alam nila for how many years na yan na register sa isang kumpanya, pero dinaan nila sa ganong paraan, no. So very frustrating siya at mismo mga advertiser kasi mga kumpanya din yan, no, natatakot sila sa mga ganyang klaseng strategy o ganyang klaseng action laban sa isang kumpanya. Kung akong advertiser, medyo magdadalawang isip din ako, lalo na sa mga tatlong ito, no? Medyo matatakot din ako sa tatlong ito. Baka in the future, hindi natin alam, baka biglan lang may babawiin sila at idadaan nila sa korte or sa lower court. Tapos hindi natin alam anong nangyayari doon, or sa APO, hindi natin alam anong nangyayari doon. At mabawi lang ng basta-basta. Despite for how many years nang hinawakan yung pangalan, for that certain of days or years, wala man lang nagreklamo, pero nagreklamo sila dahil nagkaroon lang kayo ng dispute. Yun lang reason niya, dahil nagkaroon lang kayo ng hindi pagkakaintindihan. At doon, kinasuhan ka tuloy ng ganyan, kinasuhan ka at gustong bawiin ng ganito, ganyan, na isang produkto, which is nanlulumo ka at medyo discouraging as a company or corporations, no? Lalo na sa desisyon ng lower court ng Marikina, no? So, yun po lang masasabi ko, no? So, hoping, no, na Tape Inc. will get justice, no? Totoong hustisya, hindi yung parang nasa nagdesisyon ka lang na parang nagbebenta ng isda o gulay na kung nakita mo lang sa paningin mo ay okay, binili mo na, pero sa totoo lang, sa laman sa ilalim pala ay may uod na pala, no? Parang ganun decision eh. Basta-basta lang pagka-decision eh. Wala man lang pag-iisip, walang study, walang research. I don't know. Ang narinig ko lang, binasihan lang nila yung decision ng IPO, which is to cancel the trademark. But take note that the case is not for trademark, but the case raised is for copyright. So medyo ginulo talaga, nagulo lang. Ginulo yung nagpapagulo lang yung decision. So anyway, hindi natin pwedeng pangunahan yung mga judge kasi they have their own judgment, they have their own techniques on how to identify some things. But for me, Tape has the right to raise it to the Court of Appeals because medyo fishy at something weird yung decision. Bakit ganyang klaseng decision? Parang basta-basta lang na decision, which is hindi, mayroon pang malaking katanungan. Ba't hinahalo-halo mo yung trademark at hinalo mo yung copyright? Hindi naman siguro pwedeng gano'n, no? Na ang complaint lang ay isang complaint lang pero dinagdagan mo yung desisyon na hindi para doon sa complaint na yon. So,
wishing both sides a good luck, no? Pero I'm hoping that they will get a proper justice on this, no? So we'll see na lang in the coming days. So wag natin hindi ko papangunahan yung korte kasi hindi ako attorney, hindi ako abogado, pero ito lang ay based lang sa reactions ko at saka sa pagkakaintindi ko sa mga nangyayari, no? So again, thank you again for listening my vlog. And thank you again despite na matagal akong nakapag-vlog uli kasi because of the hectic schedules. So maraming salamat po at God for sa lahat. Bye-bye.